Nagsisimula ang pelikula sa isang magandang babaeng nagngangalang Ashley na nakatayo sa labas ng isang bilangguan at naghihintay. Naroon siya para sunduin ang asawang si Max. Nakakalaya lang matapos makulong sa loob ng 13 buwan. Matapos magmaneho ng ilang sandali, huminto sila sa isang gasolinahan. Pumasok si Max upang bumili ng ilang pagkain, ngunit naroon ang lokal na sheriff na nakatitig sa isang poster ng nawawalang tao. Kaswal na binanggit ng may-ari ng tindahan na ang mga pagkawala ng mga tao sa lugar ay nagdulot ng paniniwala ng marami na may isang mabangis na nilalang na responsable rito. Nang lumabas muli si Max, naging hindi komportable ang sitwasyon. Nakilala siya ng isang grupo ng mga lokal at hindi sila nagpigil sa kanilang mga salita. Tinawag nila siyang kriminal at pinagmumura. Hindi sumagot si Max. Tahimik lamang siyang bumalik sa kotse at muli silang umalis. Hindi nagtagal, dinala sila ng kalsada papasok sa isang masukal na kagubatan. Kumuha si Max ng beer upang pakalmahin ang sarili, ngunit agad siyang sinita ni Ashley dahil bumabalik na naman siya sa dati niyang bisyo. Unti-unting lumalala ang kanilang pagtatalo at sa gitna nito ay may nabangga ang kanilang sasakyan. Bumaba sila ng kotse at ang kanilang nakita ay nakakagimbal. Isang lalaking halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkakapunit ng katawan nito. Iginiit ni Ashley na tawagan ng pulisya. Sinubukan siyang pigilan ni Max, nagbabala na baka magdala lamang ng problema ang pakikialam nila. Ngunit tumawag pa rin siya at ibinigay ang kanilang lokasyon malapit sa ilog. Makalipas ang ilang sandali, may napansin si Max na kakaiba sa kagubatan. Lumapit siya upang tingnang mabuti at bigla na lamang may batong tumama sa kanyang mukha. Nawalan siya ng balanse, gumulong pababa sa matarik na bangin at tuluyang nahulog sa rumaragasang ilog. Nagpanik si Ashley at agad siyang sinundan. Walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa tubig. Napakalakas ng agos, ngunit kahit paano ay patuloy siyang lumaban habang hinihila si Max sa gitna ng kaguluhan hanggang sa makarating sila sa pampang. Agad siyang nagsagawa ng CPR, desperado at hinihingal, hanggang sa wakas ay muling huminga si Max. Ngunit habang pilit silang nabubuhay, may iba namang gumagalaw pabalik sa kalsada. Sa wakas ay nasilayan natin ito, isang napakalaking nilalang na balot ng makapal na balahibo. Parang walang bigat nitong itinulak ang kanilang sasakyan pababa sa bangin. Samantala, sa tabing ilog, mahina pa rin si Max, ngunit may nakita si Ashley na lighter sa kanyang bulsa. Nagawa niyang magsindi ng maliit na apoy at magkatabing umupo ang dalawa habang sinusubukang magpainit. Samantala, dumating ang sheriff sa lugar ng aksidente. Sa una ay wala siyang makita, ngunit nang tumingin siya pababa sa bangin, nakita niya ang tumaob na sasakyan. Agad siyang tumawag para humingi ng backup. Pagsapit ng gabi, nalaman ng sheriff na ang sasakyan ay pag-aari ni Ashley at na ang kanyang asawa ay isang dating bilanggo. Pabalik sa ilog, nagdesisyon sina Max at Ashley na manatili muna ron magdamag. Masyado nang mapanganib ang kumilos sa dilim. Pagsapit ng umaga, sapat na ang lakas ni Max upang makagalaw muli. Ngunit may kakaibang nangyari. Napansin ni Ashley na nawawala ang kanyang mga damit na nakalagay lamang sa malapit. Parang bigla na lamang itong naglaho. Ibinigay ni Max ang kanyang sando upang may maipantakip siya sa sarili. Nagdesisyon silang sundan ang ilog, umaasang maaabot nila muli ang kalsada, ngunit napakahirap ng daan. Matarik, mabato, at halos imposibleng daanan. Dahil dito, mas lalo silang pumasok sa kagubatan. Sa bawat hakbang nila, may nagmamasid sa kanila. Matapos maglakad ng ilang oras, bigla silang nakarinig ng mga boses sa malapit. Mga boses ng tao. Agad silang nakilala ni Ashley, ang parehong mga lalaking nakita nila sa gasolinahan. Mga mangangaso at hindi mabubuting tao. Alam din iyon ni Max, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sinabihan niya si Ashley na magtago sa likod ng puno habang siya naman ay lumapit ng mag-isa sa mga lalaki. Agad siyang sinimulang kutyain ang mga mangangaso, pinagtawanan, ininsulto at itinulak-tula. Sinubukan ni Max na manatiling kalmado at nakiusap na makigamit ng telepono, ngunit nagdahilan ang mga ito at sinabing walang signal doon at walang gumaganang kahit ano. Binaliwala lamang siya ng leader nilang si BD na parang wala siyang halaga. Samantala, mula sa malayo ay pinapanood sila ni Ashley. Ngunit maya-maya, may gumalaw sa likuran niya. Agad siyang tumakbo pabalik kay Max. Napansin siya ng mga mangangaso at lalo pang naging bastos ang kanilang ugali. Nagsimula silang magbiro ng masama at pagtawanan ang kanyang kalagayan. Sa huli, sinabi ni BD na babalik sila sa kanilang truck na ilang oras pa ang layo at binato niya si Ashley ng jacket. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng ito, may mas malalang panganib na papalapit. Mas lalo pang pumasok sa kagubatan ng grupo, sina Max, Ashley at ang magagaspang na mga ngaso. At sa kung saan, patuloy pa rin silang sinusundan ng nilalang na iyon. Hindi tumigil ang mga mangangaso sa panlalait kay Max. Paulit-ulit nilang ipinapaalala ang kanyang nakaraan at tinatrato siyang parang mababang tao. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Ashley, ngunit lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Kitang-kita na ang mga lalaking ito ay hindi lang bastos, mapanganib din sila. Makalipas ang ilang sandali, ang isa sa mga mangangaso na si Goody ay lumayo sa grupo, kasama ang isang kaibigan upang umihi sa kagubatan. May isa pang lalaking sumama upang magbantay. Tahimik at normal ang paligid, halos sobra ang katahimikan. Pagkatapos isang matalim na tunog ang biglang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Tumingala si Goody at pinuntahan ang kanyang kaibigan upang tingnan kung ano ang nangyari. At ang kanyang nakita ay nagpahinto sa kanya sa kinatatayuan.
Isang palaso na nakabaon diretso sa liig ng kanyang kaibigan. Bago pa niya tuluyang maunawaan ang nangyari, isa pang palaso ang mabilis na lumipad sa ere at tumama kay Goody. Ipinako siya sa isang puno. At pagkatapos lumabas ito, napakalaking nilalang at balot ng makapal na balahibo. Sa matinding brutalidad, tinapos nito si Goody. Ilang sandali, may isa pang mangangaso na dumating upang hanapin sila. May naramdaman siyang gumagalaw sa malapit kaya agad niyang inilabas ang kanyang baril at nagtago sa likod ng puno. Ngunit wala rin itong silbi. Alam na ng nilalang kung nasaan siya. Sa isang iglap, umatake ito at agad siyang pinatay. Samantala, sa kabilang panig, patuloy pa ring ginugulo ng natitirang mga mangangaso si Max. Walang kamalay-malay sa nangyayari, ilang metro lamang ang layo. Nanatiling malapit si Ashley kay Max, sinusubukang pigilan ang sitwasyon na lumala. Pagkatapos, bigla na lamang bumagsak ang isa sa mga mangangaso. Walang babala, walang tunog, basta na lamang natumba. Lumapit sila upang tingnan ito at doon nila nakita isang palaso. Agad na hinugot ng mga mangangaso ang kanilang mga baril habang paikot-ikot na hinahanap kung nasaan ang umatake. Sa wakas, may isa sa kanila ang nakakita ng gumagalaw at agad siyang nagpaputok ng sunod-sunod sa mga puno. Ngunit walang kahit isang bala ang tumama dahil mas mabilis at mas matalino ang nilalang na iyon. Mabilis na sinabihan ni Max si Ashley na tumakbo at magtago. Pagkatapos ay tuluyang lumabas ang nilalang, kitang-kita na ito ngayon. Lumakad ito pasulong at madaling pinabagsak ang isa pang mangangaso sa nakakatakot nitong lakas. Tumakbo si Ashley pabalik upang tingnan si Max na nawala ng malay sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bigla niya itong naramdaman. Diretso na itong papunta sa kanya. Tumakbo siya. Sa isang punto, tumalon siya sa isang hukay upang magtago at nakita roon ang parehong duwag na mga ngaso na nanginginig sa takot. Sa ilang sandali, parang may pag-asa silang mabuhay. Ngunit wala. Natagpuan sila ng nilalang at ang sumunod na nangyari ay nakakatakim. Ginamit ni Ashley ang sandaling iyon, ang nag-iisang pagkakataon niya upang muling tumakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naging sapat na mabilis. Muling ginamit ng nilalang ang mga palaso nito at napatigil si Ashley sa kanyang pagtakbo. Dinakip siya nito at kinaladkad paloob sa kagubatan. Pabalik naman kay Max na wala pa ring malay, bumalik ang nilalang. Papatayin na sana siya nito nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Buhay pa si Bidi. Binaril niya ang nilalang sa braso. Sinubukan muling magpaputok ni Bidi, ngunit bago pa niya magawa iyon, pinabagsak siya ng nilalang at nawalan siya ng malay. Pagkatapos ay dinampot nito sina Bidi at Ashley at naglaho sa loob ng kagubatan. Kalaunan ng gabing iyon, may hindi inaasahang nangyari. Isang misteryosong babae ang lumitaw malapit sa katawan ni Max. Inilagay niya ito sa isang karitong kahoy at dinala palayo. Ang babaeng ito ay kilala bilang Wisp Woman. Dinala niya si Max sa kanyang nakakatakot at tila hindi normal na tahanan. Sa loob ng bahay, inihiga ng Wisp Woman si Max at sinimulang gamuting gamit ang kakaiba at tila ritual na uri ng medisina. Kasabay nito, dumalo naman ang sheriff at ang kanyang deputy sa isang seremonya ng pagpapagaling sa malapit. Maraming tao ang nagtipon doon at nagsimulang magdasal at umawit ang isang pari sa katutubong wika. Iniabot sa sheriff ang isang sagradong inumin. Nagatubili siya, ngunit ininom pa rin niya ito at doon nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Naging malabo at baluktot ang kanyang paningin. May nakita siyang figurang sumasayaw, isang bagay na hindi normal, isang bagay na nakakakilabot. Ngunit ang tunay na sumira sa kanya ay ang sumunod niyang nakita. Mistulang may hinihila ang pari na isang madilim na bagay palabas sa katawan ng isang matandang babae. Hindi na nakayanan ng sheriff ang kanyang nasaksihan. Agad siyang lumabas habang hinihingal at lubos na nanginginig sa takot. Samantala sa kailaliman ng isang madilim na kuweba, nabunyag ang katotohanan. May sariling lungga ang nilalang at sa loob nito ay nagkalat ang mga katawan ng tao. Ibinagsak si Ashley sa loob habang nagmamakaawang pakawalan siya. Ngunit hindi na tungkol sa pagpatay ang lahat ng ito. May iba pang gusto ang nilalang. Brutal nitong pinatay si Bidi sa harapan niya upang ipakita kung sino ang may kontrol. Pagkatapos ay bumaling ito kay Ashley at nagsimulang kumilos ng kakaiba. Hindi lamang marahas kundi tila mapang-angkin. Mukhang interesado ito sa kanya. Kinabukasan nagising si Max sa loob ng bahay ng Wisp Woman at sa pagkakataong ito ay naroon na rin ang sheriff. Ngayon ay nagbago na ang lahat dahil sa wakas ay naniwala na ang sheriff. Sinabi niya kay Max ang katotohanan. Dinukot si Ashley ng isang sinaunang nilalang, isang bagay na matagal nang naninirahan sa kagubatang iyon. Sinabi ng sheriff na kailangan nilang habulin ito at iligtas si Ashley. Ngunit may isang problema. Hindi madaling gagana ang mga baril dahil naaamoy ng nilalang ang pulbura kahit mula sa malayo. Kaya iba ang naging paghahanda nila. Gumawa sila ng mga sandatang kahoy at mga sibat. Ngunit palihim pa ring dinala ng sheriff ang kanyang baril at binalutan ito ng kakaibang paste upang maitago ang amoy nito. Habang umaalis sila, nagsimulang tumugtog ng tambol ang Wisp Woman na tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa kailaliman ng kuweba, narinig ng nilalang ang malalayong tunog ng tambol. Alam nitong para iyon sa kanya, kaya lumabas ito ng kuweba at iniwan si Ashley sa loob.
Sa mismong sandaling mawala ito sa kagubatan, nagawa ni Ashley na makawala. Kinuha niya ang anumang mahawakan niya, mga damit at armas, at pagkatapos ay tumakbo siya. Kasabay nito, naglalakad sina Max at ang sheriff sa kagubatan habang kapwa may hawak na mga sibat. Napakabigat ng tensyon sa paligid. Humarap ang sheriff kay Max at seryosong sinabi, "Trabaho mong iligtas ang asawa mo. Ako na ang bahala sa nilalang." Naghiwalay sila at mula roon ay mabilis nang nagsimulang mangyari ang lahat. Ang sheriff ang unang nakaramdam nito, ang presensya, ang bigat ng hangin sa paligid. Alam niyang malapit na ang nilalang. Ibinalik niya ang sibat at inilabas ang nakatagong baril, ngunit huli na ang lahat. Mula sa likuran ay biglang umatake ang nilalang. Walang kalaban-laban ng sheriff. Samantala, may narinig si Ashley sa di kalayuan. Agad siyang tumakbo papunta roon at dumating siya sa tamang oras upang makita ang nilalang. Walang pag-aalinlangan niyang itinaas ang shotgun at paulit-ulit na nagpaputok. Ngunit lahat ng bala ay sumablay. Ni hindi man lang siya pinansin ng nilalang. Para bang wala siyang banta rito? Makalipas ang ilang sandali, dumating si Max. Sa isang segundo parang bumagal ang lahat. Nagkatitigan sila at bumuhos ang matinding ginhawa sa kanilang damdamin. Buhay sila? Nakarating sila hanggang dito. Ngunit hindi pa tapos si Ashley. Gusto niyang mapatay ang nilalang na iyon, kaya muli niya itong hinabol paloob sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, nakatama siya ng ilang bala. Umungol ang nilalang sa sakit. Malubha na itong nasugatan ngayon. Bumalik si Ashley kay Max habang hingal na hingal at punong-puno pa rin ng adrenaline ang kanyang katawan. At doon nila parehong napagtanto na lalo lamang nilang nagalit ang nilalang. Agad siyang sinabihan ni Max na tumakbo. Siya na ang bahalang gumulo rito at bibigyan siya ng oras upang makatakas. Tumanggi si Ashley. Ayaw niyang iwan si Max. Ngunit tumingin si Max sa kanya at ipinaalala ang isang mahalagang bagay, ang kanilang anak. Kailangang may mabuhay para sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ashley na kailangan niyang umalis. Mabigat man sa loob, tumalikod siya at tumakbo. Ngayon si Max na lamang at ang nilalang ang naiwan. Dinampot ni Max ang baril ng sheriff at sunod-sunod na nagpaputok diretso sa dibdib ng nilalang. Napaatras ito at bumagal, ngunit patuloy pa rin itong lumalapit. Nang maubos ang bala, kumuha si Max ng palakol at sumugod, ngunit pumalya siya. Biglang bumalot sa kanya ang takot. Tumalikod siya at tumakbo, ngunit biglang, snap. Isang bear trap ang kumapit sa kanyang binti. Naipit siya at wala nang magawa. Dahan-dahang lumapit ang nilalang, halos kalmado lamang. Hinawakan nito ang kadena ng trap at hinila iyon, dahilan upang mapasigaw si Max sa matinding sakit. Ngunit dahil sa lakas ng pagkakahila, nasira rin ang trap. Nakalaya si Max ngunit halos hindi na makatayo. Mabilis niyang dinampot ang isang sibat. Mas lumapit pa ang nilalang, handa na siyang tapusin. Sa pinakahuling sandali, muli at muli itong sinaksak ni Max. Sa wakas ay bumagsak ang nilalang. Ngunit hindi pa rin tumigil si Max. Dinampot niya ang isang malaking bato at paulit-ulit na hinampas ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong hindi gumalaw. Katahimikan. Samantala, patuloy na tumatakbo si Ashley hanggang sa marating niya ang isang kalsada. Mukhang nakaligtas na sila. Pabalik naman sa kagubatan, napasandal si Max sa isang puno habang hinihingal at pilit na nagpapahinga. Pagkatapos mula sa kung saan, maraming palaso ang biglang tumama sa kanya bago pa man siya makapag-react. Tumingala siya, at ang kanyang nakita ang tuluyang nagpabago sa lahat. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong malalaking nilalang ang dahan-dahang lumabas mula sa mga anino habang tahimik siyang pinagmamasdan. At doon nagtapos ang pelikula.